Sa mga nagre-request ng sapatos na ito na guys, pag-uusapan na natin itong Chaodan Win 3TR at kahit ako ay gusto ko nang gamitin ito sa pagtakbo para malaman ko kung ano ba talaga, kung malambot ba talaga yung midsole nito, responsive ba talaga yung midsole nito kaysa dun sa isang kilalang running brand na nasa 8,000 plus. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chaodan na nakabase sa Shopee para i-test o gawan ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawan ito ng review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay base experience ko. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pa-subscribe naman ako. Wala naman bayad itong malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan natin ng specs itong sapatos. Itong upper layer niya ay jacquard material, tapos kapag tinitingnan ko ito, sakto lang yung kapal. Tapos meron siyang malilit na butas dito sa may bandang toe box. Para yan sa pagiging breathable. Dito sa may toe cap, sakto lang yung lambot. May enough support para sa ating toes. Dito sa tang, sakto lang yung lapad. Wala ako nararamdaman dito na foam. Pero yung material niya, medyo makapal ng konti. Pero hindi naman sobrang kapal. Sakto lang yung haba. Pero yung dito sa loob ng tang, parang malambot. Parang may manipis na foam. At kapag tinitinan ko yung material nitong tang, para siyang breathable mesh. Tingnan nyo guys, oh. So, meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing holes. Tapos yung kanyang sintas. Medyo mahaba ng konti kung itatali nyo ng isa. Pero kung dalawang tali yung gagawin nyo dito, sakto lang ito. Dito naman sa collar lining niya, dito sa may bandang part na to, medyo manipis yung foam. Pero malambot. Dito sa may bandang gitna, sakto lang yung kapal ng foam. Malambot yung nararamdaman ko. So nakakatulong to para maging comfortable yung paa natin, lalo na dun sa may bandang Achilles. At meron ako nararamdaman na heel counter, so hindi basta-basta dudulas yung heel mo dito kapag tumatakbo ka. Dito sa back, malambot dito sa may bandang taas. Pero dito sa may bandang baba, matigas. So nakakatulong to para malak ng maayos yung heel natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gegewang kapag tumatakbo tayo. Dagdag sa stability. Nga pala guys, meron siyang reflectorized design dito sa back. Extra visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada, kapag madilim. Yung midsole naman ito, wala silang dineclare ko anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero sa advertisement nila, meron doon nakalagay na Pro HP Supercritical Foam. Pero may nakalagay dito sa inside ball ng midsole na Q Comfo Pro. At sabi sa advertisement nila, itong midsole daw ay merong excellent resilience and shock absorption compared dun sa ordinary EVA. Pero kapag pinipress ko yung midsole niya dito sa may bandang forefoot, malambot naman. Dito sa may bandang heel, malambot din. So, titingnan ko, papakaramdaman ko kung malambot ba talaga ito sa paa kapag naitakbo ko na. Wala rin ako nakitang details kung gaano kakapal ang midsole nito. Pero may nakita ko sa advertisement nila na meron itong 5mm drop. So, ibig sabihin, low drop ito. Sa mga foot striker, mid-foot striker, natural ang foot strike natin dito. So, nandito guys ang Chaodan Wide. Ang kapal ng forefoot nito ay 24mm. Try natin i-compare dito sa Chaodan Win 3TR kung magkapara sila ng kapal. So, kapag tinitingnan ko dito sa forefoot, halos pareha sila ng kapal. Tingnan nyo guys, oh. So sa tingin ko, yung estimated na kapal ng forefoot nito ay 24mm. So meron silang nilagay na TPU dito sa gitna ng midsole na nakikita dito sa gitna ng outsole. Ito ay dagdag sa stability. Pero papakaramdaman ko pa rin kung meron tong maayos na stability habang tumatakbo ako. Yung rubber outsole naman ito, wala silang dineclare ko anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero sa advertisement nila, meron tong properties na wear resistant, anti-slip at maganito. Kapag tinitinan ko naman ng ganitong angle, medyo makapal naman ito. Tingnan nyo guys, oh. Pag ganitong angle. Dito sa kabila. So, balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos yung itakbo para malaman nyo kung mabilis mong mapudpod yung rubber outsole nito. Ito naman guys yung kanyang insole. Medyo makapal. Malambot. Yung pagiging malambot nito, mabilis bumalik kasi hindi to basta-basta insole. Ito ay super critical at based sa advertisement nila, ito ay may kapal na 5mm. Nakakadagdag yan sa shock absorption kapag tumatapak tayo sa ground. At flat lang ito. 222 grams sa size 7 ang ganitong sapato. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan na naging performance nito, June 15 ngayon, 2025, Happy Father's Day. Huwag natin kalimutan ng ating sarili. Maglaan palagi tayo ng oras para tumakbo. Maraming umaasa sa atin. Ingat, run safe. Yung ginawang takbo ko dito, merong mabagal at mabilis at naka 12 kilometers ako dito. Oras, 1 hour and 22 minutes. Average pace, 6 minutes and 49 seconds. Average SR, 133 BPM. Pag-usapan natin na naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, dito sa gitna, at dito sa heel. Sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa, at sa narrow ang paa. Hindi pwede guys sa sobrang lapad na paa kasi baka masikipan na kayo dito. Pagdating naman sa sizing nito, ito ay true to size. Nung tumatakbo na ako, nasa 2 kilometers ata ako nito, nagpe-pace ako ng 5 minutes per kilometer o 6 minutes per kilometer. Pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Malambot yung nararamdaman ko sa midsole nito. Hindi naman sobrang lambot, yung pagiging malambot niya ay comfortable yung nararamdaman ko. At sa tingin ko, yung pagiging malambot nito ay sakto lang para sumalaw ng impact sa ground. I-compare naman natin yung pagiging malambot ng midsole nito dito sa ibang sapatos na ginagamit ko na pantakbo. Dito sa X-Step 2000 KM 3.0, may pagka-similar yung pagiging malambot ng midsole nila. Pero pag na-break in ninyo yung midsole ng X-Step 2000 KM 3.0, sa tingin ko, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Dito naman sa 361 degrees Spark Float 2, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Dito naman sa Anta Travel PG7, unang version, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Dito naman sa X-Step Qingyun Light, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Sa mga nagre-request na i-compare ko yung pagiging malambot ng midsole nito dito sa Chowdown White, para sa akin, mas malambot ang midsole nitong Chowdown White kaysa dito. Sa mga nagre-request din na i-compare ko dito sa Chowdown LH300 yung pagiging malambot ng midsole nito, para sa akin, mas malambot di hamak ang midsole nito kaysa dito. Sa pagiging responsive naman na midsole, tumatakbo ko ng 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, wala akong nararamdaman na response sa midsole nito. Walang energy feedback. Sa tingin ko, ang nangyayari sa midsole nito kapag tumatapak ako sa ground, bumababa lang, hindi bumabalik. Hindi ako makakontento, itinakbo ko pa rin to ng mas mabilis sa pace na umabot ng 3 minutes and 22 seconds. Meron ako nararamdaman na response sa midsole nito pero hindi ganun kalakas. Ang maganda sa midsole nito, kapag tumatakbo ko ng ganyang pace, ganyang kabilis na pace, hindi naman sumasakit yung talampakan ko sa midsole nito. Sa pagiging stable naman ito, stable to sa pantay na kalsada. Napapadaan ako sa pakurb na kalsada, stable din naman yung nararamdaman ko dito. Sinubukan kong itakbo ito dun sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito, hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Pero kung flat-footed ka o nag-overpronation ka, sa tingin ko baka maging unstable to sa inyo kasi wala siya masyadong support para sa arch natin. Pero kung supination ka o yung pantay yung bagsak ng paa mo, sa tingin ko wala ka masyadong magiging problema sa stability nito. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa 4-foot striker, mid-foot striker kasi low drop ito, pero hindi to pwede guys sa striker kasi mababa ang drop nito. Baka maging malalim yung pagbagsak ng paa nyo. Pero kung nag-aaral kang mag mid-foot strike, pwede mo itong gamitin. So itong sapatos guys, para sa akin pwede magamit ito sa jogging, easy run at LSD. At para sa akin hindi ito pwede magamit sa speed run kasi hindi masyado malakas ang response nito sa mabilis na pace. Basic experience ko, kapag mahina ang response ng midsole sa mabilis na pace, mabilis mapagod ang lower body ko. Yung rubber outsole naman ito, kahit na hindi nila dineclare kung anong klaseng material ang ginamit nila dito, makapit naman sa kalsada dahil hindi ako nakakaramdam na dumudulas ito. Sa 12 km ang takbo ko dito na easy run na may kasamang speed run, hindi ako nakakaramdam na sumasakit yung talampakan ko dito sa loob ng sapatos. Hindi ko rin naman nararamdaman na dumadapa ng gusto yung midsole nito. So sa tingin ko, pwedeng may takbo ito ng half marathon kung ikaw ay katulad ko na mag-aana. Pero kung ikaw ay mabigat, sa tingin ko pwede ito may takbo ng
10 kilometers to 16 kilometers. Pag-usapan natin guys ang durability nitong sapatos, unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 12 kilometers na ako dito, ito na ang nangyari sa rubber outsole niya. May konting gasgas dito, dito may konting gasgas din. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas. So sa tingin ko, matibay yung rubber outsole nito. Pero kung ikaw ay supination na katulad ko at yung tinatakbuhan mo yung matalas na kalsada, sa tingin ko hindi tatagal yung rubber outsole nito. Pero kung pantay yung bagsak ng paa mo, kahit matalas pa yung tinatakbuhan mo na kalsada, tatagal yung rubber outsole nito. Ito naman na nangyari sa midsole niya, may konting bitak dito. Hindi naman nabakbak yung kulay. Dito sa kabila, may konting bitak din dito, hindi rin nabakbak yung kulay. So para sa akin, matibay yung midsole nito. So tingnan naman natin guys yung dikit ng upper layer at ng midsole. Unahin natin dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa kabila, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harap, nakadikit pa rin. So para sa akin, matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan naman natin guys ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung pagiging affordable nitong sapatos. Nasa 1,000 plus lang ito kapag naka-sale. Pangalawang nagustuhan ko dito, kahit na sobrang affordable niya, matibay yung mga material niya. Hindi tinipid. Pangatlong nagustuhan ko dito yung pagiging breathable nitong upper layer kasi nung tumatakbo ako na mabilis, hindi ako nakakaramdam ng umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Ang pangapat na nagustuhan ko dito, nakalak ng maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos kahit na 6 lang yung lacing holes nito kasi nung tumatakbo ako na mabilis, hindi ako nakakaramdam na gumegewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Hindi rin basta-basta dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Nakalak din na maayos. At ang panglimang nagustuhan ko dito, ang ganyang itakbo. Ang hindi ko naman nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, wala akong masyadong nararamdaman na support sa arch ko. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, wala masyadong response ang midsole nito sa mabagal na pace at mabilis na pace. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Ingat po kayo at transi po.